Sabi po ng iba, hindi daw biblical ang sola scriptura. Sasagutin po natin yan at ang ilan pang mga objections at maling pag-unawa tungkol dito. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Para po sa ngayon lang narinig ang term na ito, ang ibig pong sabihin ng sola scriptura ay scripture alone. At yung mga reformers po, gaya ni John Calvin, Martin Luther, ang nagpasimulang gumamit niyan para himuking bumalik ang Roman Catholic Church sa biblical teachings and practices. Obviously, hindi po ito tinanggap ng Roman Catholic Church and in-excommunicate po nila yung mga gaya ni Martin Luther. At hanggang ngayon, may mga sinasabi po sila laban sa sola scriptura. At yan po ang sisikapin nating sagutin ngayon. Pag sinabi daw nating sola scriptura, ibig sabihin daw hindi na natin kailangan ng iba pa, gaya ng Bible teachers, church leaders, at saka iba pang tao o kaya sources. Tapos yung mga gray areas daw na walang sagot sa Bible, dapat sa Bible din daw natin kunin yung sagot, kung totoo daw ang sola scriptura. Ngayon, bakit po mali ang ganitong pag-unawa? Kapag binasa niyo po yung mga sulat ng reformers, ginamit din po nila yung mga church fathers, yung logical reasoning, and even history para suportahan yung arguments nila. Kung itong objection po na ito ang ibig sabihin ng sola scriptura para sa reformers, edi dapat hindi po sila nag-quote sa mga church fathers. Hindi rin po sana sinulat ni John Calvin yung book niya na Institutes of the Christian Religion at saka yung The Bondage of the Will ni Martin Luther, di po ba? Ang totoo po kasi, nire-recognize naman ng reformers yung mga scriptural and sound doctrine na sinabi ng church fathers. Pero hindi po nila pinapantay ang church fathers sa scriptures. Pag iba po ang sinabi ng church father kumpara sa scriptures, ang church fathers po ang mali. Nire-recognize din po ng sola scriptura na may mga church leaders and teachers na binigay ang Diyos para i-equip ang church for the ministry. Gaya po ng mababasa sa Ephesians 4. Pero hindi niya po sila binigay para magpasimula ng bagong turo na taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Under pa rin po sila sa authority ng Bible at ang salita pa rin ng Diyos ang ituturo nila, hindi po kakaiba. Ngayon kung gray areas naman po ang pag-uusapan gaya halimbawa ng pag-vape, although hindi po yan ina-address ng Bible specifically, may biblical principles naman po tayong mababasa para maging guide natin. And kung wala pong direct na utos ang Bible sa isang bagay na pinag-iisipan natin, may instruction po na binigay sa atin ng scriptures na humingi ng wisdom sa Diyos. Ang sabi po sa James 1 verse 5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. So hindi po ginagamit in isolation ang scriptures. Pero hindi po maipapantay ang authority nito sa church leaders, church councils, and even sa mga Bible teachers. Wala naman daw po sa Bible ang mga katagang yan. Hindi niya daw mababasa ang sola scriptura sa alinmang verses. So bakit natin ito paniniwalaan? Yung mga kaibigan po nating Katoliko, pag ginagamit nila itong objection na ito, nakakalimutan yata nilang wala rin ang term na Trinity sa scriptures. Kaya kapag may Katolikong naghahamon sa akin na ipakita ang mga salitang scripture alone o sola scriptura o Bible alone sa scriptures, tinatanong ko rin po sila kung may papakita ba nila ang salitang Trinity o three persons in one God sa scriptures. So itong argument na ito ay dahil sa maling pagkakaintindi sa sola scriptura. At ipapaliwanag ko po ang sola scriptura sa next video at doon ko po ipapakita kung ano ang ibig sabihin nito at nasaan yon sa Bible. So abangan nyo po yan. Marami pa daw pong hindi nakasulat sa scriptures, kaya hindi daw ito sapat. So therefore, mali daw na ibatay lang natin ang lahat ng paniniwala natin sa Bible. Ginagamit po ng iba ang John 21 verse 25 para suportahan ito. Ang sabi po sa verse, marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat ng ito, palagay ko'y hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na maisusulat. Totoong marami pa po siyang ginawa. Pero bakit ba hindi na sila naisulat? Kasi po yung mga mahahalagang kailangan natin para makilala ang Panginoon at sampalatayanan siya ang nakasulat at sapat na po sila para sa purpose na yon. Hindi po natin kailangan ang lahat ng detalye sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus. Ang kailangan po nating malaman para lumakad ayon sa pananampalataya natin ay sapat na. Maling gamitin po ang verse na ito para suportahan yung mga doctrines na wala sa Bible or worse, para sabihin kulang ang salita ng Diyos.
Dahil daw sa sola scriptura, pwede nang i-interpret ng isang tao ayon sa gusto niya ang Bible. And so, ito daw po ang naging cause ng division kung bakit napakaraming churches or denominations na makikita sa paligid. Actually, kahit noong buhay pa man po ang mga apostol, sinabi na ni Pedro sa 2 Peter 3 verse 16 na may mga nagtitwist na sa mga ibig sabihin ng isinulat ni Pablo. Wala po kayong mababasa sa Bible na ang pag-intindi o pag-interpret sa scriptures ay para lang sa magisterium o sa iilang tao. Sa Acts 17 verse 11, tinawag po ang Berean Jews na marangal. Bakit? Kasi po sinasaliksik nila ang scriptures kung totoo nga ang sinasabi ni Pablo. Wala po silang teaching authority na nilapitan para i-confirm ang narinig nila from Paul. Saan po sila tumakbo? Sa scriptures. At kinument po sila ng salita ng Diyos na marangal dahil dito. Meron naman po kasing tama at maling pag-interpret sa scriptures. At hindi porke may mga nagtitwist sa scriptures, gagamitin na po itong opportunity ng isang religion para monopolyuhin ang pagpapaliwanag sa Bible. Sa Revelations chapter 2, makikita niyo po doon na ang Ephesian Church kayang i-identify ang false apostles kahit wala ang tulong ng church sa Rome. And bago pa man po mangyari ang Reformation, nagkaroon na po ng division sa pagitan ng Roman Catholic Church at Eastern Orthodox churches. So ang Protestant churches ay lumabas mula sa isang church na divided na bago pa man ang Reformation. And hindi po natin kailangang lumabas sa Bible para makitang may division na sa early church pa lang. Doon po sa 1 Corinthians 1 verse 12 to 13, ganito po ang sinasabi ni Pablo. Ito ang ibig kong sabihin. Ang iba daw sa inyo ay nagsasabi, kay Pablo ako. Ang iba naman ay kay Apollos ako. May iba ring nagsasabi, kay Pedro ako. At ang iba naman ay kay Kristo ako. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? So dyan pa lang po sa Corinthian Church meron ng division, may pagkakahati-hati na sila. Ngayon, totoo naman po na merong mga lumitaw na grupo na kulto ang kanilang turo kasi mali ang interpretation nila doon sa binabasa nilang Bible, kahit Bible din po ang ginagamit nila. Ano po ba ang cause ng maling interpretation? Ang isa po dyan ay hindi sapat na pag-aaral o kakulangan sa kaalaman sa salita ng Diyos. Ang pag-aaral po ng Bible ay para sa lahat ng believers, hindi lang po sa mga Bible scholars o mga seminarista. Ang sabi po sa Acts 2 verse 42 tungkol dun sa lahat ng believers ng Jerusalem Church, they devoted themselves to the apostles' teachings. Hindi lang po yung mga leaders ng Jerusalem Church ang nag-devote ng sarili nila sa apostles' teachings. Ngayon, patay na po ang lahat ng mga apostol. Saan po ba natin malalaman ang turo ng mga apostol? Walang ibang lugar po kundi sa Bible. Meron pong sulat si Matthew, si John, si Peter, at saka si Pablo. And then, isa pa pong source ng maling interpretation, yung mga kulto po talaga ang isipan at gustong pagkakitaan ang relihiyon. Di na po ako magbabanggit ng mga pangalan pero alam ko may idea po kayo tungkol dyan. So, ano po ba ang tunay na cause ng division? Hindi naman po ang maling interpretasyon gaya ng pinakita ko noon pa lang Bible Times meron ng mga nagbibigay ng wrong interpretation. Ang cause po talaga ng division ay yung flesh natin dahil sa pride at saka sa self-centeredness. Yumaman po ba si Luther dahil sa Reformation? May pangalan po ba siyang iniingatan nung panahon na yun? Basahin niyo po yung mga sulat at sagot niya sa debates at kayo na ang humusga kung works of the flesh ang umiiral kay Luther sa mga panahong yun. Sa argument na ito, sa sinabi daw po ni Paul sa 2 Timothy na all scripture is God-breathed, hindi daw po kasama dito ang 2 Timothy. And damay na rin daw, syempre, yung New Testament. Kasi nga, nung time daw na yon, Old Testament daw ang Bible na gamit nila. Mali po ito. Ang emphasis po ni Paul sa 2 Timothy 3:16 ay ang source ng salita ng Diyos. Hindi niya po sinasabi kung ano ang scope o coverage nito. Although binanggit niya yung all scriptures, hindi niya sinasabi kung ano yung kabilang dun sa all scriptures na yon. And aware din po si Pablo na hindi pa tapos ang inspiration kasi buhay pa po yung mga inutusan ng Panginoong Hesus na magtuturo ng lahat ng itinuro niya sa kanila sa ibang believers. Kailan po ba naisulat ang huling book ng New Testament? Bago mamatay yung huling buhay na apostol, si John. Pagkatapos po nun, wala na pong sinulat ang mga apostol. At ang matibay na napagbabatayan ng pananampalataya natin sa itinuro ng mga apostol ay yung mga naisulat nila. Yung mga sulat po ni Pablo, ipinantay po yan ni Pedro sa scriptures. Ang sabi po sa 2 Peter 3 verse 16, at ito rin ang sinasabi ni Pablo sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat ni Pablo na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan.
Kung hindi scriptures ang sulat ni Pablo, dapat ang sinabi lang po ni Pedro doon, gaya ng ginagawa nila sa mga kasulatan. Pero ang sinabi po niya, sa ibang mga kasulatan. Tinawag din po ni Pablo na scriptures ang Gospel of Luke. Ang sabi po ni Paul sa 1 Timothy 5 verse 18, sapagkat sinasabi sa kasulatan, huwag mong bubusalan ang baka habang gumigiik. At sinasabi pa, nararapat bigyan ng sahod ang manggagawa. Yung una po dyan, galing yan sa Deuteronomy 25 verse 4. Pero yung kasunod niya, galing po yan sa Luke chapter 10 verse 7. At parehas po yung tinawag na kasulatan ni Pablo. Inspired po ang isang libro sa oras na maisulat ito. Hindi po tayo kailangang hintayin ng Diyos bago maging inspired ang mga yan. Hindi po kailangang makolekta muna silang lahat. Narinig ko po ito mula sa isang Roman Catholic apologist. Pero dahil po ito sa mga nagpapatawag na protestante na hindi naman naiintindihan ang pinaglalaban nila. Wala pong knowledgeable na protestante na magsasabing hindi kailangan ang mga Bible teachers na hindi sila mahalaga. Regalo nga po sila ng Diyos sa church. Wala pong well-trained protestant na magsasabing lahat ng malalaman mo nasa Bible na. Meron ka pang mga dagdag na kaalaman na matututunan mula sa iba pang mga lingkod ng Diyos. And even yung general knowledge, meron din po tayong matututunan mula dyan. Napakalaking tulong po ng mga Bible dictionaries, encyclopedias, commentaries, and concordances sa pag-aaral ng Biblia. Pero hindi po pinapantay ng reformers or mga protestante ang Holy Scriptures sa mga sources na yan. At aware din po ang mga matititong protestante na sa loob ng ilang daang taon, walang access ang lahat ng early Christians sa lahat ng books na meron tayo ngayon sa Bible. Yung ibang churches po, meron lang ng ilang letters ni Paul o kaya ilang gospels, pero hindi lahat ng meron tayo. May times nga po na magpapasahan pa sila gaya ng mababasa natin sa ilang letters ni Paul. So hindi po totoo yung sinasabi ng iba na Old Testament lang ang gamit ng mga early Christians na scriptures. Hindi rin po totoo yung sinasabi nila na oral tradition lang daw ang gamit ng early Christians. Ang difference lang po natin sa mga early believers, limited lang ang copies na umiikot sa panahon nila, pero binabasa yung mga letters ng apostles at ng iba pang mga early Christians na ito sa mga churches. Ito po ang tanong para sa mga hindi naniniwalang sufficient ang scriptures para sa rule of faith ng believers. Kulang po ba ang scriptures pagdating sa pagtuturo ng katotohanan mula sa Diyos? Kulang po ba ang scriptures para magamit sa pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay? Kulang po ba ang scriptures para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos? May ilang mabubuting gawa po ba kung saan hindi kayang ihanda ng scriptures ang isang mananampalataya? Or baka may alam po kayong doktrina na essential sa Christian faith pero hindi mababasa sa Bible? Free to comment po kayo kung may alam kayo. Nililimitahan daw po ng Sola Scriptura ang banal na espiritu. Hindi po. Kinikilala nga po ng Sola Scriptura ang guidance ng Holy Spirit. Bakit po? Kasi po ang Holy Spirit ang author ng Scriptures, gaya ng mababasa natin sa 2 Peter 1 verse 20 to 21. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. At hindi niya po iko-contradict ang sarili niya. Kung mas pinapahalagahan po natin ang man-made traditions natin kaysa sa scriptures, tayo po ang naglilimit sa effect na pwede niyang gawin sa buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So hanggang dito po muna tayo sa pang-pitong objection. May ilan pa pong objections pero sasagutin ko po sila sa ibang videos para mas maipaliwanag ko sila ng mabuti. Pero sana natulungan ko po kayong mas maging confident sa inyong paninindigan sa salita ng Diyos at mai-correct yung ilang misconceptions nyo tungkol sa tunay na kahulugan ng Sola Scriptura. Subscribe for more content.